isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At sa hapon na pong ito, itutuloy po natin yung topic po natin ngayong week kung saan ang pinag-aaralan po natin ay Control Your 5Ms. Ang mga nagdaang araw po, ang naituro na po sa atin ay kung paano ba natin makokontrol ang ating bibig at ang ating isip. Controlling your mind and your mouth. Amen po, na tinuro na po sa atin ng ating mga pastor. So ngayong hapon po, meron po ulit tayong panibagong topic. Dito na po tayo sa number 3 na kung saan ito po yung isa sa mga bagay na kailangan din po nating kontrolin sa ating sarili. Number 3 po is yung control your mood. Po. Basahin ko po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. So isa po sa ibinigay po sa atin ng Panginoon ay yung self-control. Bakit? Kasi may mga bagay po na gusto ng Diyos na kailangan din po nating kontrolin sa ating sarili. Kasi kung hindi po natin ito makokontrol, maapektuhan po nito yung buhay Kristiyano po natin, maging yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. So number 3 po is control your mood. Tayo po ay nilikha ng Diyos na may emosyon. Hindi po tayo emotionless. So ibig sabihin, nakakaramdam po tayo, no, may emosyon po tayo kapag nakakaramdam tayo ng lungkot, nakakaramdam tayo ng saya, amen po, nagugulat tayo. Tama po, may emosyon po tayo. And ngayon po, ang gusto ng Diyos, itong emosyon na po natin, ay tayo po ang kumbaga tayo po ang kokontrol sa emosyon po natin, hindi po ang emosyon natin ang kokontrol po sa atin. Kasi kasi hindi po mahirapan po makakilos ang Diyos. Amen po, sa buhay po natin kung ang hinahayaan po natin ang kumontrol sa atin ay yung emosyon po natin. Amen po. Meron po ditong example po sa Bible na ilang tao na makakuha po tayo ng lesson po sa buhay po nila. Amen po. Na kung saan makikita po natin na nagpamalas po sila ng emosyon. Tama po. Dito po sa buhay po ni Elijah. Yan, basahin po natin dito po sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 4. Ito po ay hindi na po bago sa ating pandinig na pag-aaralan na po natin ito. Ito po sa verse 1, sabi niya po dito, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. So dito po sa story na pong ito ni Elias, makikita po natin na, halimbawa po, ilagay po natin yung sitwasyon po, yung sitwasyon ni Elias sa buhay po natin. Natural po na tayo po ay makakaramdam ng takot. Tama po. At sabi po dito kasi pagkatapos ng maghapong paglalakad, so ibig sabihin nakaramdam si Elias din ng pagod. Nandun yung pagod at nandun din yung takot. So natural po, kung halimbawa po tayo po si Elias, natural po sa atin na makakaramdam din po tayo ng ganoong emosyon. Tama po. Pero ang gusto din po kasi ng Diyos, yung emosyon na ito, yung hindi po kumontrol po sa atin. Tayo po yung magkaroon ng, kumbaga sa isang sasakyan, di ba po? Tayo po yung magmamanubela ng emosyon po natin. Mamanubela ng emosyon po natin. Hawak po natin yung steering wheel. Amen po. Tayo po yung magkocontrol dito. Kasi kung hindi po natin ito gagawin, katulad po ni Elias, tingnan po natin ano po, dahilan sa na-consume po siya ng takot, na-consume po siya ng pagod, ang lumabas na po sa prayer niya ay naging negative na. To the point na gusto niya pong, sabi dito, gusto niya na pong mamatay. Amen po. Kung sa atin din po, isa lang po itong example na kung hahayaan po natin na tayo po ay makontrol ng emosyon po natin. Kumbaga, may hirapan po makakilos ang Diyos po sa buhay po natin. Amen po. Tulad po dito na supposed to be si Elias po ay nagpapatuloy. Amen po, nagpatuloy siya na
makita agad yung susunod niyang, yung ididisipulo niya, amen po. Pero nahadlangan po muna siya, amen po. Dahilan sa nakaramdam siya ng takot, hinayaan niyang makonsume siya ng takot, ng negatibong emosyon, amen po. Pero kung tayo po ang kokontrol sa emosyon po natin, kumbaga madali pong makakilos ang Diyos sa buhay po natin. Isa pa pong halimbawa ay sa buhay po ni Joseph. Dito po sa Genesis chapter 45 verse 5, basahin ko po sa inyo. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari, huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Ito po yung time na di ba po si Jose po ay ipinagbenta po siya ng mga kapatid po niya. At ito na po yung time na na-meet niya na po ulit yung mga kapatid niya. Dito po sa verse ito, kumbaga nakita niya ulit yung mga kapatid niya, pero hindi niya hinayaan na siya po ay makonsume ng galit, amen po, or ng anumang negatibong emosyon. Yes po, nung na-meet niya, nakaramdam siya ng emosyon, tama po. Nandun na nakaramdam siya ng galit, pero hindi niya hinayaan na makonsume po siya. Amen po. At dito po, mas nakita niya yung plano ng Diyos, na kaya pala nangyari yun. Yung bagay na yun, na ibinenta siya ng mga kapatid niya, kaya pala hinayaan ng Diyos yun, kasi may mas greater plan, may mas magandang plan ang Diyos sa kanila. Amen po. Na siguro kung hinayaan ni Jose na makonsume siya ng galit, siguro hindi nagawa ng Diyos yung plano niya. Amen po. Ito po ay ilang examples lang po na negative and positive na examples na gusto po kasi ng Diyos na tayo po yung may control over sa mood natin at sa emosyon po natin. Amen po. Basahin ko po sa 1 Thessalonians chapter 5 sa verses 14 and 18. Sabi po dito, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi po sa verse, magalak kayong lagi. So, ibig sabihin po, gusto ng Diyos, kumbaga, although nakakaramdam po tayo ng mga negative na emosyon, naman po, natural po yan kasi tayo po ay tao. Amen po, may emosyon po tayo. Pero sabi po, tinuturuan po tayo ng Bible na sa lahat ng pagkakataon, umiral po sa atin yung mga positibo. Tulad po na sabi dito, magalak kayong lagi. Even sa times ng negative na sitwasyon. Ang gusto ng Biblia, makontrol po natin yung emosyon po natin. Tayo po yung mag-take over. Hindi po ito yung, hindi po ang emosyon ang kumontrol po sa atin. Amen po. Gusto ng Diyos, nandun yung spiritually matured po tayo at the same time, yung emotion po natin, emotionally matured din po tayo. Kasi sa ganong paraan, madali pong makakakilos ang Diyos at magagawa po niya yung plano po niya. Katulad po sa buhay po ni Joseph, tama po. What if si Joseph ay hinayaan niyang makonsume siya ng negative emotion? Siguro yung lahi nila hindi nagpatuloy, namatay dahil sa gutom, tama po. Pero hinayaan niya na, kumbaga mas tiningnan po niya yung brighter side. Mas tiningnan niya yung positibo. Mas naging matimbang sa kanya na kaya ito nangyayari kasi may plano ang Diyos. At sa ganong paraan, nangyari nga po ang plano ng Panginoon. Amen po. So sa atin din po, ito po yung isang bagay na gusto po ng Diyos na magkaroon po tayo ng control. Hindi po ang Diyos ang kokontrol nito para sa atin. Tayo po mismo mga tao na nakakaranas ng ganitong mood or emosyon, ang siyang dapat kumontrol po nito po. Amen po. Tulad po ng tinuturo po sa atin ng Biblia. Amen po. So ilang po yung gusto ko pong i-share po sa atin ngayong hapon. Nawa po ay meron po tayong natutunan, meron po tayong nakuha. Amen po. Gusto ng Diyos na nandun din yung emotionally matured po tayo. Sa lahat ng pagkakataon, umiiral po sa atin yung positive emotions, positive moods sa gitna ng negatibong sitwasyon na po tayo. Amen po. Maganda po na mas umiral po sa atin yung
positive na side. Amen po. At makita pa rin po sa atin palagi na kumbaga yung pagiging positibo. Amen po. At yun lang po ang gusto ko pong i-share po sa atin ngayong hapon. Nawa po may natutunan po tayo. Sige po, i-close na po natin sa isang maikling panalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, tinatas ko sa iyo ang bawat isa sa amin na patuloy na nakikinig, Panginoon, sa Bible study na ito live, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, natulungan mo kami, Panginoon, na mas mangibabaw sa amin yung spirit of self-control, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, O Diyos. Umiral palagi sa amin ang pag-ibig, Panginoon, ang understanding, Panginoon, umiral sa amin, O Diyos, ang kahinahunan, Panginoon. At Lord, hayaan mo na ikaw ang makita sa amin ng mga tao. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa amin sa hapon na ito. Salamat, O Diyos, sa correction mo. Salamat, Panginoon, sa rebuke mo. Salamat sa encouragement mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. So magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa bawat isa and God bless po.